Isipin mo, para sa'yo, isa ka ng perpektong amo. Ang alaga mong pusa, laging naglalambing, nagpupur, at mukhang kontento na sa buhay. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ngayon mismo, habang pinapanood mo to, baka hindi mo namamalayan, ginagawa mo pala ang isa o ilan sa 10 pinakamalaking pagkakamali sa pag-aalaga ng pusa? Oo, tama ang narinig mo. Mga pagkakamaling maaaring sumira sa buhay niya o mas malala, paikliin pa ito. Karamihan sa mga pagkakamaling ito ay hindi halata, kaya kahit mga veterano ng cat lover, nagagawa pa rin. Handa ka na bang malaman ang katotohanan at magulat? Dahil ngayon, ibubunyag natin ang mga lihim na pagkakamali na araw-araw na nangyayari sa milyon-milyong tahanan. At maniwala ka, magugulat ka kapag nalaman mo kung gaano karami sa mga ito ang ginagawa mo rin pala. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo para walang makaligtaan sa mga kritikal na pagkakamaling ito. At huwag kalimutang i-comment sa baba. Ilan sa mga ito ang nagawa mo na? Pero bago tayo sumisid sa mundo ng mga pagkakamali sa pag-aalaga ng pusa, tandaan natin, ang mga pusa ay hindi lang basta cute na mga alaga. Sila ay mga tuso at sanay na predator, mga inapo ng kanilang mga ninunong mailap na may mga partikular na pangangailangan at instincts na madalas nating binabaliwala sa loob ng ating mga komportabling tahanan. Kahit libu-libong taon na silang kasama ng mga tao, taglay pa rin ng ating mga alagang pusa ang maraming katangian ng kanilang mga ninuno. Hindi lang basta-basta ang pagmamasid nila ng ilang oras sa mga ibon sa bintana o ang paghabol nila sa mga tila multong alikabok. Ang mga instinct na ito ang humuhubog sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pagkain, at maging sa paraan ng pagtingin nila sa kanilang litter box. At ang hindi natin pag-unawa sa mga pangunahing pangangailangang ito ang nagiging sanhi ng sunod-sunod na pagkakamali na sa unay tila simple at walang masama. Madalas, ginagawa natin silang parang tao, iniisip na pareho ang gusto nila sa gusto natin. Pero tandaan, ang pusa ay hindi isang maliit na tao na nababalutan ng balahibo. Isa itong komplikadong nilalang na may sariling mga patakaran. Ang pag-intindi sa kontekstong ito ang susi para maging isang tunay na mabuting fur parent at para maiwasan ang napakaraming problema. Sige, pag-usapan natin ang una at marahil ang pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming fur parent, ang maling pagpapakain. At hindi lang ito tungkol sa klase ng cat food, kundi sa buong sistema ng kanilang diet. Maraming may-ari ang nagkakamali sa pagbibigay sa pusa ng pagkain na para sa tao. Isang pirasong sausage, konting isda, or keso. Parang wala namang masama, di ba? Pero ang pagkain natin ay madalas na masyadong mamantika, maalat, maanghang, or may mga pampalasang hindi talaga para sa tiyan ng pusa. Nagdudulot ito ng problema sa panunaw, katabaan, at sa katagalan, mga seryosong sakit sa bato, atay, at lapay. Tandaan po natin, ang mga pusa ay obligate carnivores. Ibig sabihin, ang katawan nila ay sadyang ginawa para sa karne, hindi para sa carbohydrates o pagkaing mataas sa fiber. Kahit isang kurot lang ng pagkain ng tao ay pwedeng sumira sa balanse ng kanilang diet at para iwasto ang isang maling akala. Alam ng pusa kung ano ang mabuti para sa kanya. Hindi po iyan totoo. Hindi niya alam. Kakainin niya kung ano ang masarap, hindi kung ano ang masustansya. Ilustrasyon, ipakita ang isang pusang nakatitig ng nakakaawa sa amo niyang naghahapunan. Sunod na eksena, isang mangkok na punong-puno ng cat food. Pero hindi niya ito pinapansin. Isa pang madalas na pagkakamali, nakaugnay ng nauna, ay ang pagbibigay ng puro dry food lang sa pusa. Oo, madaling ihain ng dry food at maraming brand ang nagsasabing kumpleto na ang nutrisyon nito.
Pero ang mga pusa, tulad ng kanilang mga ninuno sa kalikasan, ay nakakakuha ng halos lahat ng tubig na kailangan nila mula sa kanilang pagkain. Kung puro dry food lang ang kanilang kinakain, nagkakaroon sila ng chronic dehydration. Ito ang nagiging sanhi ng sakit sa bato, cystitis, at iba pang problema sa kanilang urinary system. Hindi gaanong ramdam ng mga pusa ang pagkauhaw, di tulad ng mga aso o tao. Kaya madalas ay hindi nila pinapansin ang kanilang inuman, lalo na kung ito ay katabi ng kanilang pagkain. Ang ideal na diet ay dapat kombinasyon ng dry at wet food or di kaya'y isang all-natural at balansing pagkain na sagana sa tubig. Tandaan, mabuti na may tubig sa bowl, pero madalas hindi ito sapat. Ilarawan, isang diagram na nagpapakita ng pagkakaiba ng dry at wet food at kung paano nakakadagdag ng kailangang tubig sa diet ng pusa ang wet food. Pwede ring ipakita ang isang pusang umiinom ng tubig mula sa gripo bilang patunay na hindi sila laging interesado sa tubig na nasa kanilang bowl. Ang pangatlong pagkakamali na pwedeng gawing balisa at miserably ang alaga mong pusa ay ang pagpapabaya sa kalinisan ng litter box nito. Para sa mga pusa, sagrado ang kanilang banyo. Sila ay likas na malinis at maselan. Kapag marumi na ang litter box, mabaho, o luma na ang cat litter, asahan mong hahanap siya ng ibang pwesto para doon dumumi. Hindi niya yan ginagawa para maging pasaway. Desperado na siya. Maraming fur parents ang nagpapalit ng cat litter kada ilang araw. Pero para sa ibang pusa, sobrang tagal na nito. Ang dalas ng paglilinis ay nakadepende sa pusa mo at sa gamit mong litter. Pero ang golden rule, tanggalin agad ang mga solidong dumi at palitan ang buong litter ng hindi bababa sa 1 beses kada linggo. Siyempre, kung mas madalas, mas mainam. At para sa ating myth-busting, gumaganti lang yan. Hindi po, hindi siya gumaganti, kundi humihingi ng saklolo. Ilarawan natin sa animation isang pusa na papasok sa maruming litter box. Aamuyin niya ito, mandidiri, tapos aalis. At pagkatapos, uupo sa paso ng halaman. O kaya, para sa mas simpleng animation, isang cartoon litter box na may timer na nagsasabi kung oras na para magpalit ng buhangin. Ang ikaapat na malaking pagkakamali na nagagawa kahit ng mga pinakamaalagang may-ari ay ang pagpapabaya sa kalusugan ng ngipin ng kanilang alaga. Oo, tama ang narinig ninyo. Sumasakit din ang ngipin ng mga pusa. Ang tartar, gingivitis at periodontitis ay hindi lang problema ng mga tao. Ang hindi regular na paglilinis ng ngipin ay nagdudulot ng pamamaga, sakit, pagkahalagas ng ngipin, at maaari pang mauwi sa mga systemic infection. Marami ang nag-aakala na sapat na ang dry food para luminis ang ngipin pero hindi iyan LGMRI totoo. Isipin ninyo, para lang kayong nagsipilyo ng ngipin gamit ang biskwit. Kaya naman, ang regular na pagsisipilyo gamit ang espesyal na brush at toothpaste para sa pusa. Hindi yung para sa tao ha, ay kailangan-kailangan. Pinakamabuting simulan ito habang kuting pa lang para masanay siya. Ilarawan, animation ng isang pusang may kumikinang na puting ngipin na masayang nagsisipilyo gamit ang isang special na cat toothbrush. Sa tabi nito, ilarawan ang isang malungkot na pusa na namamaga ang pisngi. Panglima, ang pagkakamali na madalas binabaliwala, ang hindi pagbibigay ng sapat na laro at mental stimulation sa ating mga pusa. Tandaan, ang mga pusa ay mga predator. Nasa dugo na nila ang manghuli, kahit pa ang kanilang biktima ay isang laruang dagalang. Ang kakulangan sa laro at aktibidad ay nagdudulot ng pagkabagot, stress, at mga problema sa pag-uugali, tulad ng pagkalmot sa mga gamit at pagiging agresibo. Madalas, ito rin ang sanhi ng obesity. Marami ang nag-aakala
na sapat na ang paghagis lang ng bola. Pero ang kailangan talaga nila ay mga interactive na laro na parang totoong pangangaso. May habulan, pag-aabang, at sa huli, ang matagumpay na paghuli. Gumamit ng mga cat teaser, laser pointer, pero laging siguraduhin na may mahuhuli silang totoong laruan sa huli at mga food puzzle para sa kanila. Tandaan, ang minimum ay 15 hanggang 20 minuto ng seryosong laro bawat araw. Ipakita, mga eksena ng isang pusang masayang nakikipaglaro gamit ang iba't ibang laruan, tumatakbo, tumatalon na parang nanghuhuli, at pagkatapos ay makikitang mahimbing at payapang natutulog. Ang ika-6 na karaniwang pagkakamali ay ang hindi regular na pagsusuklay ng balahibo, lalo na para sa mga pusang may mahahabang balahibo. Ang mga pusa ay sadyang maalaga sa kanilang sarili at madalas nilang dinidilaan ang kanilang balahibo para manatiling malinis. Dahil dito, marami silang balahibong nalulunok. Naiipon ito sa kanilang tiyan at bumubuo ng mga buhol-buhol na balahibo o ang tinatawag na hairball. Ang mga hairball na ito ay maaaring maging sanhi ng pagsusuka, hirap sa pagdumi, at sa mga malalang kaso ay pagbabara ng bituka na nangangailangan na ng operasyon. Ang regular na pagsusuklay ay nakakatulong para maalis ang mga lagas na balahibo. Dahil dito, mas kumukonti ang kanilang nalulunok at naiiwasan ang pagbuo ng mga hairball. Pinapabuti rin ng pagsusuklay ang sirkulasyon ng dugo sa kanilang balat at pinapanatiling malusog at makintab ang kanilang balahibo. Larawan, isang pusa na masayang sinusuklay ng kanyang amo at ipinapakita ang mga kumpol ng balahibong nakuha sa suklay. Sa tabi nito, isang pusang mukhang malungkot at nahihirapang isuka ang isang hairball. Ang pampitong pagkakamali na maaaring magdulot ng seryosong problema ay ang pagpapabaya sa mga kuko ng pusa. Kung walang mapaghahasaan ng kuko ang iyong pusa, tulad ng mga scratching post, asahan mong sa mga muebles, wallpaper, or carpet mo ito gagawin. Ngunit hindi lang ang mga sirang gamit ang problema rito. Kapag sobrang haba na ng mga kuko, maaari itong bumaon sa malalambot na bahagi ng kanilang paa na sanhi ng sakit at pamamaga. Ang mahahabang kuko ay nakakasagabal din sa kanilang normal na paglalakad at maging sa pagtalon. Mahalagang regular na suriin ang mga kuko ng iyong alaga at kupitin ang mga ito kung kinakailangan. Kung hindi ka sigurado kung paano ito gawin, magpaturo sa isang veterinaryo. Mungkahi para sa visual. Isang pusa na hayagang naghahasa ng kuko sa sofa. Susunod na eksena, ipapakita ang isang scratching post na masayang ginagamit ng pusa. I-focus sa mahahabang kuko na maingat na ginugupitan. Ang ika-8 pagkakamali na madalas ay nagmumula sa mabuting intensyon ay ang pagpapabaya sa regular na veterinary check-up. Maraming may-ari ang dinadala lang ang kanilang pusa sa vet kapag may sakit na ito. Pero tandaan, ang pag-iwas sa sakit ang susi para sa mahaba at malusog na buhay ng alaga mo. Ang taunang check-up, pagbabakuna at deworming ay hindi luho kundi isang pangangailangan. Napakagaling ng mga pusa na magtago ng sakit o anumang iniinda nila. Kaya naman, sa oras na mapansin mo ang mga sintomas, baka malubha na ang kanilang kondisyon. Mas madaling matutukoy ng vet ang anumang problema habang maaga pa, kung kailan mas epektibo ang paggamot. Buwagin natin ang maling akala. Kung mukhang okay naman ang pusa ko, ibig sabihin malusog siya. Hindi po iyan laging totoo. Ilustrasyon, isang kalendaryo na nagpapakita ng schedule ng check-up, bakuna at deworming para sa pusa. Kasama nito ang larawan ng isang masayang pusa habang kinokonsulta ng isang mabait na veterinaryo. Ang ika-9,
at napakahalagang pagkakamali ay ang maling paggamit ng pet carrier. Para sa maraming pusa, ang carrier ay simbolo ng stress at problema dahil inilalabas lang ito kapag pupunta sa vet. Dahil dito, natatakot na ang pusa kahit makita pa lang niya ang carrier. Para maiwasan ito, gawing normal na bahagi ng buhay ng alaga mo ang pet carrier. Hayaan mo lang itong nakabukas sa isang lugar na madali niyang maabot. Lagyan mo sa loob ng malambot na kumot, mga paborito niyang laruan, o ilang treats. Hayaang kusa siyang pumasok dito para mag-explore o kahit para matulog. Sa ganitong paraan, ang pagpunta sa vet ay hindi na magiging parang parusa at siguradong mababawasan ang stress ng pusa mo. Makikita natin ang isang pet carrier na nakabukas sa isang kwarto. Sa loob nito, isang pusa ang mahimbing na natutulog. Sa kabilang banda, isang pusa naman ang takot na tumatakbo palayo sa isang nakasarang carrier. At ang ikasampu, ngunit napakahalagang pagkakamali, ay ang pagbabaliwala sa mga sinyalis ng stress sa pusa. Ang mga pusa ay likas na teritorial at sensitibo sa anumang pagbabago sa kanilang paligid. Ang paglipat ng bahay, pagdating ng bagong miyembro ng pamilya, tao man or hayop, malalakas na ingay, o kahit ang simpleng pag-aayos ng mga gamit. Lahat ng ito ay maaaring maging sanhi ng matinding stress sa kanila. Ang mga sinyalis ng stress ay maaaring hindi agad halata. Sobrang paglilinis sa sarili, pagiging agresibo, pagkawala ng gana sa pagkain, pag-ihi sa mga hindi tamang lugar, at biglaang pagbabago sa ugali. Mahalagang laging obserbahan ang iyong alaga. Sa unang palatandaan pa lang ng stress, subukang alamin at alisin ang sanhi nito o bigyan siya ng isang ligtas at tahimik na espasyo kung saan siya pwedeng magtago. Kung ang stress ay malala na at tumatagal, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang veterinaryo o animal behaviorist. Ilarawan, isang pusang nagtatago sa ilalim ng sofa na mukhang takot o nerbyosong dinidilaan ng sarili. Pagkatapos, ipapakita ang isang komportable at ligtas na lugar para sa pusa kung saan ito ay kalmado at panatag. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano minamaliit ng maraming may-ari ang kahalagahan ng mga matataas na lugar para sa kanilang mga pusa. Likas sa mga pusa ang umakyat sa matataas na lugar. Ito ay instinct ng isang predator na nagbibigay daan sa kanila na magmasid sa kanilang teritoryo at makaramdam ng kaligtasan. Ang kakulangan ng mga cat tree, shelvings o iba pang akyatan ay maaaring magdulot ng boredom at stress sa pusa, kaya napipilitan silang maghanap ng mapaglilibangan sa ibabaw ng mga aparador o refrigerator. Bigyan mo ang iyong alaga ng sapat na lugar para umakyat at makikita mo kung gaano kalaki ang ipagbabago niya. Hindi lang nito mapapabuti ang kanyang pisikal na kondisyon, kundi magbibigay din ito ng mental stimulation na kailangan niya. Pasinungalingan natin ang mito. Ayaw umakyat ng pusa ko. Ang totoo, wala lang siyang mapag-akyatan. Ilustrasyon, isang pusa na nakaupo sa tuktok ng isang mataas na cat tree, parang reyna na minamasdan ng kanyang kaharian. Kabaligtaran na eksena, isang pusang malungkot na nakatingin sa isang aparador na walang laman. Ang susunod na pagkakamali, na bagamat mukhang simple lang, ay isa palang seryosong problema, ang mali o kulang na paggamit ng mga scratching post. Maraming may-ari ang bumibili lang ng isang maliit na scratching post, tapos nagtataka kung bakit kinakalmot pa rin ng pusa nila ang sofa. Ang totoo niyan, kailangan ng mga pusa ng iba't ibang klase ng scratching post. Mayroong patayo, pahalang, at yung mga nakahilig. Dapat matibay ang mga ito. Sapat ang taas para makapag-inat ng husto ang pusa
at nakalagay sa iba't ibang lugar sa bahay, lalo na sa mga paborito niyang pwesto para maghasa ng kuko. Kung ang scratching post ay nakatago lang sa isang sulok at hindi niya pinapansin, siguradong hahanap siya ng iba. Tandaan natin, ang mga kuko nila ay hindi lang sandata. Isa rin itong paraan para markahan ang kanilang teritoryo. Para mailarawan, isang pusa na tuwang-tuwang ginagamit ang isang malaki at mataas na scratching post na gawa sa iba't ibang materyales. Pagkatapos, makikita naman ang isang pusa na nanlalaki ang mga mata sa gulat habang nakatingin sa isang maliit at umuugang scratching post. Isa sa mga karaniwan, ngunit madalas na binabaliwalang pagkakamali ay ang kakulangan ng pansin sa kalidad ng tubig na iniinom ng ating alagang pusa. Basta ka na lang ba nagsasali ng tubig mula sa gripo nang hindi ito pinag-iisipan? Marahil, hindi iyan magandang ideya. Ang tubig mula sa gripo ay maaaring may taglay na chlorine, heavy metals, at iba pang dumi na mapanganib sa kalusugan ng pusa, lalo na sa kaniyang mga kidney at urinary system. Gumamit ng filtered or bottled water. Bukod dito, mas gusto ng maraming pusa ang umaagos na tubig, kaya subukang bumili ng isang drinking fountain. Hindi lang nito hihikayatin ng pusa na uminom ng mas madalas. Tinitiyak din nito na laging sariwa at siksik sa oxygen ang kanilang tubig. Iwasto natin ang maling akala. Ano naman ang pinagkaiba ng tubig na iinumin? Malaki ang pagkakaiba para sa kalusugan ng kanilang kidney. Tagpo, isang pusang tuwang-tuwang umiinom mula sa isang water fountain. Paghahambing ng tubig mula sa gripo at filtered water. Pag-usapan naman natin ang isang pagkakamali na madalas binabaliwala ng marami, ang kakulangan sa tamang socialization ng isang kuting. Ang mga unang buwan sa buhay ng isang kuting ang pinakakritikal na yugto sa paghubog ng kanyang ugali. Kapag ang kuting ay hindi nasanay makisalamuha sa mga tao, sa ibang hayop, at sa iba't ibang tunog at bagay sa paligid, malaki ang tsansa na lumaki itong matatakutin, agresibo, o mailap. Kaya habang bata pa, mahalagang ipakilala ang kuting sa iba't ibang tao. Sanayin siya sa mga banayad na haplos at paglalambing. Ipakita at iparinig sa kanya ang iba't ibang gamit at ingay sa bahay. Ito ang tutulong sa kanya para lumaking isang kampante at palakaibigang pusa. Ilarawan. Makikita sa video, isang maliit na kuting na nakikipaglaro sa iba't ibang tao at hayop. Nasanay na rin ito sa ingay ng vacuum cleaner at iba pang gamit sa bahay. Sunod na eksena, isang pusang malaki na agresibo o sobrang matatakutin. Isa pang malaking pagkakamali ang pagbabaliwala sa timbang ng pusa. Ang obesity sa mga pusa ay isa ng tunay na epidemya. Marami sa mga pet owner ang nagsasabing cute ang pusang mataba, pero ang sobrang timbang ay sanhi ng maraming problema sa kalusugan tulad ng diabetes, sakit sa kasukasuan, puso, atay, at problema sa urinary system. Simple lang ang dahilan, sobrang pagkain at kakulangan sa ehersisyo. Huwag hayaang laging may nakahain na pagkain, lalo na kung matakaw ang iyong pusa. Pakainin siya ng porsyon-porsyon ayon sa payo ng veterinaryo at ng brand ng kanyang pagkain. Tiyaking may sapat siyang ehersisyo. Kung overweight na ang pusa mo, kumonsulta sa inyong vet tungkol sa tamang diet at weight loss program para sa kanya. Ilustrasyon. Isang diagram na nagpapakita ng pusang may normal na timbang at pusang obese. Isang graph na nagpapakita ng koneksyon ng kalusugan at timbang. Isang cartoon na pusa na nahihirapang tumalon sa sofa dahil sa sobrang taba. Isa pa sa mga karaniwang pagkakamali ay ang paggamit ng mga hindi angkop na laruan. May mga laruan na kahit mukhang cute at hindi nakakasama, ay maaari palang maging delikado para sa iyong pusa.
Halimbawa, ang mga sinulid, tali, manipis, na lastiko at tinsel, lahat ng ito ay posibleng malunok ng pusa na maaaring magdulot ng pagbabara sa bituka at mauwi pa sa operasyon. Iwasan ng mga laruan na may maliliit na parte na madaling matanggal. Pumili ng mga laruang ligtas, matibay at sadyang dinisenyo para sa mga pusa. Regular na suriin ang mga laruan kung may sira at itapon kaagad ang mga maaaring maging mapanganib. Larawan, isang set ng mga ligtas na laruan para sa pusa. Mga bola, laruang daga, teaser wands, at puzzle. Larawan, isang pusang naglalaro ng sinulid na pagkatapos ay magiging x-ray na nagpapakita ng bagay na nakabara sa bituka. Maraming pet owner ang hindi pinapansin ang mga senyalis ng kanilang alagang pusa. Ito ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan at mga problema sa pag-uugali nito. Nakikipag-usap ang mga pusa sa pamamagitan ng kanilang body language, ang posisyon ng kanilang tainga, buntot, ekspresyon ng mukha, at mga kilos. Kung hindi mo maiintindihan ang mga hudyat na ito, baka hindi mo sinasadyang matakot, magalit, o maging sanhi ng pagkailang ng iyong pusa. Halimbawa, ang nanlalaking mata at nakatiklop na tainga ay senyales ng takot o galit. Ang pagwagayway ng buntot ay tanda ng pagkainis at hindi ng tuwa, di tulad sa mga aso. Pag-aralan ang body language ng iyong pusa para mas maintindihan mo ang kanyang mga pangangailangan at maiwasan ang anumang di pagkakasundo. Ilustrasyon. Iba't ibang kilos ng pusa at ang kanilang kahulugan. Buntot na nakatayo, masaya. Taingang nakatiklop, takot. Buntot na winawagayway, naiinis. Isa ring karaniwang pagkakamali ang kakulangan sa mental stimulation. Ang mga pusa ay matatalinong hayop at kailangan nila hindi lang ng pisikal na ehersisyo, kundi pati na rin ng pampatalas ng isip. Kapag laging nababagot ang isang pusa, maaari itong maging mapanira o magkaroon ng mga gawi na dulot ng stress. Gumamit ng mga puzzle toy kung saan kailangan nilang pag-isipan kung paano makukuha ang pagkain. Turuan sila ng mga simpleng command. Oo, natututo rin ang mga pusa. Makipaglaro sa kanila ng mga interactive game na nangangailangan ng pag-iisip. Makakatulong ito na panatilihing aktibo ang kanilang isip at maiwasan ang pagkabagot. Pabulaanan natin ang isang mito. Masyadong bobo ang mga pusa para turuan. Ang totoo, matalino lang sila sa sarili nilang paraan. Halimbawa, isang pusa na sinusubukang kunin ang pagkain mula sa isang puzzle toy o di kaya'y sumusunod sa isang simpleng utos tulad ng appear. Isa pang pagkakamali na maaaring magdulot ng malaking problema ay ang hindi paglalagay ng ID sa iyong alaga. Marami ang nag-aakala na ang kanilang pusang laging nasa loob lang ng bahay ay hinding-hindi makakalabas. Ngunit may mga aksidenteng nangyayari at maaaring bigla na lang makatakas ang pusa mula sa bukas na pinto o bintana. Kung ang iyong alaga ay walang pet tag na may contact info mo o hindi siya naka-microchip, liliit ng husto ang tsansang mahanap mo siya kapag siya'y nawala. Ang microchipping ay isang simple at hindi masakit na proseso na maaaring magligtas sa buhay ng pusa mo. Ang pet tag naman sa collar ang pinakaunang magbibigay daan sa sino mang makakita sa kanya para makontak ka kaagad. Larawan. Isang masayang pusa na may suot na collar na may pet tag at isang pusang naka-microchip. Isang mapa na nagpapakita kung paano nakakatulong ang microchip sa paghahanap ng nawawalang alaga. At panghuli, ang ikasampu ngunit napakahalagang pagkakamali, ang pagbabaliwala sa pangangailangan ng pusa na mapag-isa. Bagamat mahilig sa atensyon ang mga pusa, kailangan din nila ng sarili nilang lugar kung saan sila makakaramdam ng seguridad at makakapagpahinga mula sa anumang abala.
Ang palaging pagpilit na siya ay haplusin, buhatin, o laruin kapag ayaw niya ay maaaring magdulot ng stress, agresyon, at makasira sa inyong pagsasama. Bigyan mo siya ng mga tagong sulok, isang maliit na bahay, isang istante, o isang higaan sa ilalim ng mesa. Respetuhin ang kanyang personal na espasyo, lalo na kapag siya'y natutulog or kumakain. Hayaan mo siyang lumapit sa iyo kapag siya na mismo ang may gusto. Larawan, isang pusang payapang natutulog sa kanyang maliit na bahay at sa tabi nito ay isang masayang amo na gumagalang sa kanyang personal na espasyo. Paghahambing, isang mapilit na amo na laging sinusubukang yakapin ng pusa at isang pusa na nagtatago. So, ayun na nga, tinalakay natin ang 10 or baka higit pa sa mga karaniwang pagkakamali sa pag-aalaga ng pusa na marami sa atin ay hindi man lang namamalayan. Mula sa maling uri ng pagkain at kakulangan sa tubig hanggang sa pagpapabaya sa kalusugan ng kanilang ngipin at sa pangangailangang maglaro. Bawat isa sa mga tila maliliit na bagay na ito ay pwedeng makaapekto ng malaki sa kalusugan at kaligayahan ng inyong alaga. At ang pinaka nakakagulat siguro sa lahat ay ang matuklasan kung gaano kalakas ang kanilang wild instincts kahit na alagang-alaga na sila sa bahay. Grabe, di ba? Tandaan, ang pag-aalaga sa pusa ay hindi lang tungkol sa pagkain at lambing. Isa itong buong siyensya na nangangailangan ng atensyon sa detalye, pag-unawa sa kanilang kalikasan at kahandaang patuloy na matuto. Sana ay nakatulong ang video na ito para magkaroon kayo ng bagong pananaw sa inyong alaga at mas mapabuti pa ang kanyang buhay. Dahil kapag masaya ang pusa, masaya rin ang amo. Maraming salamat sa panonood ng video na to hanggang sa huli. Kung may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo ma-miss ang marami pang valuable information tungkol sa pag-aalaga ng mga hayop. At ngayon, ang pinakamahalagang tanong, ilan sa mga pagkakamaling ito ang nagawa ninyo at alin sa mga ito ang naging pinakamalaking revelation para sa inyo? I-comment nyo ang inyong mga sagot sa ibaba. Interesado talaga akong malaman ang inyong opinyon.